mga ornamental plants natin guys na nailagay ko po dito sa ating front yard. Yan na sila, medyo okay na yung ating mga ornamental plants. So, pinapaganda ko lang po sila, and then pag lush yung ating lana po sang ilip sa ating sa loob po ng ating terrace. So, yan sila guys. Tanim po directly sa lupa, and then pat ko po sila sa mga pot. So, yan guys yung iba't ibang variety. Hindi ko sure yung ano, parang kukulyata. So, merong variegated, and then meron pong plain green. So, guys, pinaparami ko sila dito sa ating front yard. Ayan, at medyo okay na sila. And then, na ngayon naman po ay magpagate po ako ng ating mga cactus. So, yung ganitong sizes na mga cactus ay tinatanggal ko na po sila guys. And then, ilalagay ko lang po sila dito sa sa mga pa. Meron pang space dito sa sa PB pipe. So yan guys yung ginagawa ko every morning pag na ako dito sa ating vertical wall. So pag meron akong mga babies na pwede na po nating harvestin or tanggalin sa kanyang mother, ay yan ilalagay ko lang po sila dito sa ating PVC pipe. Ayan guys, at medyo na marami na yung nailagay ko na mga cactus. Yan sila guys. And then yung pinakauna nating ginawa na dish garden yung ko dito dish garden na doon sa second flat natin ay na sila, medyo okay na yung ating mga cactus. So heto na din yung pinaparami ko na or pinupuno ko ng baby cactus yung ating sa first flat natin na PVC pipe. So yan, ganyan lang po yung ginagawa ko guys. And then maganda kasi pag medyo maliliit pa yung ilalagay natin sa PVC pipe. After siguro after a week or a month ay ayan, medyo stable na po yan yung ating mga cactus dito. And then maganda sila tingnan guys pag maliliit pa natin silang itanim dito sa ating PVC pipe. So yan guys yung ginagawa ko pag meron ng pwedeng tanggalin sa kanilang mother. Ayan. And then maglalagay din po ako dito ng ibang variety, like yung mga hawortias. So ganyan lang kadali mag harvest ng ating mga cactus. Ayan, at maganda to guys kasi hindi na tayo bili ng mga cactus. So paparamihin lang natin sila dyan sa ating front yard. So yan, at yung iba hindi successful, ayan, dehydrated. And then heto, at napakarami po talagang babies. So kailangan tanggalan para gumanda yung kanyang mother. So ganyan lang guys, ini-insert ko lang sila dyan sa meron pang space. Ayan, and then mamaya didiligan ko yung ating mga halaman. And then yung ginamit ko na soil dito, hindi naman siya special na soil. Then dinagdagan ko lang po ng risal, and then yung anong tawag doon, yung nakalimutan ko. Ayan, at okay naman sila guys. Maganda to kasi matagal siyang mag-dry. Lalo na gustong-gusto ng ating mga cactus yung medyo moist. Basta yan, medyo moist pa na soil. So dahil dito ay medyo mainit naman po na area. So yan, hindi po maganda po yan sa natin sa mga baby cactus na merong init, and then medyo moist po yung kanyang
soil. So yan guys, yung ginagawa ko every morning. Basta meron po tayong mapitas na mga cactus. So yan, at paparamihin natin sila dito sa ating PVC. Mamaya ay papakita ko po yung ating ginawa before sa second flat. Ayan, at heto yung sa first flat natin, medyo mahaba siya. Ganyan. So, at medyo marami pa pong space. So, ayan, marami pa po yung kailangan natin na cactus dito na na flat. So yan sila. At punta natin guys yung ginawa natin sa ating sa second flat. Ayan, ito yung pinakauna nating ginawa na dish garden dito sa ating PVC pipe. So ayan, okay na sila guys. Ayan, sobrang ganda. Ating mga plant dito ay ayan. Stable na. And then ito, at meron na namang pwede nang tanggalin. So ganyan lang yung ginagawa ko pag meron pang space. So ko lang, nilalagyan ko lang po ng baby pag meron na pong pwedeng pitasin, kasi mabilis lang pong mag-produce ng pops yung ating mga cactus, lalo na po pag lagi po silang naulanan, and then nakaka-receive po sila ng tamang sunlight. Ayan, at dito na side ay ayan, medyo okay na sila. And then yung aking euphorbia dito guys ay sobrang lalaki na. Ayan, sobrang lalaki na nila. So gusto ko sana kasi yan na na siya, parang tutumba na yung ating euphorbia. So ang gagawin ko dito, parang gusto ko siyang i-trim, then itanim natin ulit dyan. Ayan, medyo maganda na yung ating na side. Ayan, mainit kasi dito na area guys. So ayan, at gustong gusto po ng ating mga cactus. Ayan, yung ating mga crested na euphorbia. Ayan, malalaki na sila. Ginawa ko dito ay nag-graft ako. So ito guys yung aking Sansi na nag-divert. Anong tawag ng divert? Ayan, nag-divert. Revert. Yan, nag-revert siya. Ayan, parang from variegated dahon po yan, then naging siya, green. So ganyan po yung ng Sansevieria. So ito, at medyo okay na yung ating dito. Yan, at merong to ng butterfly. Ayan, naubos ng butterfly yung dahon ng ating kalamansi. Ayan, inubos niya po guys. So yan, at dito yung mga succulent. Ayan, meritas. Yan, pinitas guys, or pinatalan. Ayan, hindi siya pinitas, kundi tagang ayan, ng siguro to, or kinuchilyo, kasi straight po yung pagkayan. And then na lang natin po ito pag ulit. So ganyan po dito guys, pag walang tao ay meron pong virus. And so i-propagate din yung ating succulent. So yan, ito po talaga yung tinanim ko dito, yung mga cactus guys, kasi pa mag-harvest ay yan, mahihirapan silang magtanggal ng cactus kasi matinik yung cactus. Yan. And then yan yung ating mga halaman dyan na merong mga tinik. Meron po yung mga tinik sa dahon. Kaya cactus po yung tinanim ko dito sa ating front yard, kasi pag agila cactus guys ay matutuso yung mga gusto mag-harvest. So yan, at ito guys yung aking napaka-cactus. Ayan, malaki, and then ngayon ay malaki. So yan ang update sa ating mga halaman dito sa ating front yard. Thanks for watching.